Edella's POV. Aren't you worried about your sister? Mabilis niyang sinara ang librong hawak at sinulyapan si Johan na kagagaling lang sa banyo. Tumagilid siya ng higa at nagtaas ng kilay. Why would I? In the first place, hindi naman dapat siya umuwi. Hindi ko gustong presensya niya rito. Mas lalong hindi ko gustong makita ang anak niya. Bulgar niyang sagot sa asawa. Mas maganda pa ngang hindi na lang nagpakita sa kanila si Emilia. Kung tutuusin ay wala naman itong habol sa lahat ng yaman ng magulang nila at mas lalong hindi niya papayagan na makakuha ng kahit kaunting kusing sa mga Silvestre ang anak nito. Sisiguraduhin niyang mamanahin lahat ni Amethyst dahil yun naman ang dapat. Kumunot ang noo ni Johan at tila hindi gustong narinig mula sa kanya. She's still your sister. Why are you so concerned? Do you like her that much? Naging sarkastiko ang boses niya. Hanggang ngayon nga ay bitbit niya pa ang alaala ng kahapon. Matindi ang selos niya at hinanakit sa kaisipang anak ni Johan ang pinagbubuntis ni Emilia. Hindi niya lang sinasabi pero para siyang pinatay noong malaman yon. Mabuting at lumitaw na si Rafael dahil kung hindi ay hindi siya mapapanatag. Kung sa yaman nga ay ayaw niyang may kaagaw, sa asawa pa kaya? No way! Lumalim ang gatla sa noo ni Johan. Sumandal ito sa mesa, sa harap ng vanity mirror at humalukip-kip. Pagtatalunan na naman ba natin to, Edella? I told you I don't like her. But she's obsessed with you. Paano na lang pala kung hindi lumitaw ang kapatid mo? E di dalawa kaming aalagaan mo. I know you, Johan. Sa sobrang bait mo, baka kahit hindi mo anak akuin mo. Sumimangot siya dahil alam niyang ganoon ito. Simula noong malaman nilang buntis si Emilia, wala na silang pinagtalunan kundi ang bagay na yon. Nakahinga lang siya noong nasa ibang bansa na ito pero ngayong bumalik na. Tingin niya hindi siya matatahimik. Dinig niyang bumuntong hininga ito. Siya naman ang humalukip-kip at tumingin sa kurtina ng bintana. At kahit naramdaman niya ang paglapit nito at paglundo ng kamay, hindi siya kumibo. Sunod niyang naramdaman ang pag-ikot ng mga braso nito sa bewang niya at pagsiksik ng baba nito sa kanyang balikat. I won't do that. I am your husband. I'm yours. My daughter is Amethyst only. What else do you want to hear, I never look at your sister the same way I look at you, love. You're Edella and you are my wife. My other half. Patuloy na bulong nito. Bumagsak ang mga balikat niya at kusang lumambot sa lambing nito. Natatakot lang naman siyang maagawan. Kahit alam niyang secured na siya dito, hindi mawala sa isip niya na balang araw ay magugustuhan nitong kapatid niya. Paano kung magpakita siya ulit dito? I won't look at her. Mabilis na sagot nito. Napalabi siya at sumandal sa dibdib nito. Kung ganun pala, hayaan na lang natin siya sa kuya mo. Siguro naman ay hindi siya sasaktan lalo pat nanay siya ng anak nito. Sandali itong natahimik sa sinabi niya. Alam niyang tutol ito dahil pareho naman nilang alam na hindi ganoon kagandang ugali ni Rafael. Pero alam niyang hindi nito tututulan ng desisyon niya. Para lang sa ikatatahimik ng selosa niyang puso. Noong hindi ito sumagot ay tumingala siya rito. Kusang nagngingit-ngit ang kalooban niya matapos mapansing nasa malalim itong pag-iisip. Are you thinking about my sister? Doon ito natauhan. Napairap siya at kinalasang yakap nito kaya lang ay mabilis naman siya nitong naihiga at dinaganan. Buhat nga lang nitong sariling bigat. I'm not. I'm thinking about my brother. Nakahinga siya ng maluwag sa sagot nito. Humawak sa balikat nito matapos maramdaman ang pagkalas nito sa suot niyang roba. Kusa niya ring pinaghiwalay ang mga hita matapos makitang inalis na nito ang suot na tuwalya. Kinakabahan ka bang kuhanin niya ang parte niya? Napahalinghing siya sa halik nito sa kanyang leeg. Not at all. He can get his share if he wants. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito dahil ayaw niya sa sagot nito. That's not the mindset we should have, Johan. Hindi pwedeng may kahati ka sa Silvestre Empire. Sa'yo lang dapat at kay Amethyst. Madiing litanya niya. Duda siya kung nakinig ito sa gusto niya. Basta lang nito kinagat ang palad niya dahilan upang pakawalan niya ang bibig nito. Natalo din siya ng init matapos maramdaman ang panunokso nito. Kusa niyang niliyad ang katawan noong dumapo ang mga labi ni Johan sa kanyang braso. Humiling siya dito at kusang tinulak ang ulo nito pababa. Hindi siya nadismaya lalo pat pinasadahan ng mga labi nitong buong tiyan niya. Agad siyang napahawak sa bedsheet at nasabunot ang buhok nito noong dumampi na ang mainit itong labi sa kanyang tuhod. Kailangan na ng kapatid ni Amethyst.
Let's give your father another grandchild para naman hindi na nito maisipan pambigyan ng mana ang kapatid mo. Mungkahi niya rito kahit pa nasa kalagitnaan sila ng pagniniig. Umigting ang panga nito, tinawakan ng kanyang bewang habang patuloy sa paggalaw. He's still my brother. Bibigyan pa rin siya ng mana ni Daddy sa ayaw at sa gusto ko. Sagot nito na hindi niya kinatuwa. Nanliliit ang mga mata niya at pinigilan ng balikat nito. Stop! Mahinahon ngunit alam niyang narinig nito. Stop moving and move away. Pag-uulit niyang utos. Tumigil nga ito at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. What was that, Edela? We're both near... I don't care. Ayoko ng mindset mo. Move away. Mariing utos niya. Nasabunot nitong sariling buhok at napamura ngunit walang magawa noong itulak niya. Hinila niya ang kumot at binalot ang katawan habang ito ay dumiretso sa banyo at nagmumura. Ang gusto niya ay pareho sila ng goal at iyon ay parehong i-manage ang mga kumpanya nila. Alam niyang magbibigay daan ito kay Rafael kaya't ngayon pa lang ay tututulan na niya. Kaya lang hindi pa nawawala ang init sa katawan niya. Napairap siya dahil alam niyang pareho silang hindi makakatulog ng mahimbing kung hindi matatapos ang sinimulan nito. Napamulat ito ng mga mata ngunit hindi na niya hinayaan na magtanong. Tinaas niya ang sariling binti at kinawit sa bewang nito. Hinapit niya ang bewang nito palapit. I'm sorry, we should finish this. Bulong niya. Hindi ito sumagot ngunit muli niya itong naramdaman. Hindi niya nga alam kung paano silang natapos. Ang alam niya lang kinaumagahan ay nagyaya itong bisitahin nila ang ama nitong si Ronel Silvestre. Akala ko ba ayaw mo? Kunwaring tanong niya. Kumibot ang mga labi nito bago sinulyapan si Amethyst sa backseat na abala sa hawak na tablet. It's for Amethyst. Napangisi siya sa sagot nito. Mas maganda ang sigurado. Gusto niyang walang matitira para kay Serenity. Walang mahahabol si Rafael at Emilia. Agad niyang pinaskil ang malawak na ngiti noong makarating sila at tumuloy sa opisina ng ama nito. Malawak na ngiti rin ang salubong ng matanda lalo na kay Amethyst na kumandong sa hita nito. Lolo, we should play outside sometimes. Anyaya ni Amethyst dito. Humalakhak ang matanda. You want to visit a playground? Yup, let's play slide and tug of war, Lolo. Muling humalakhak ang matanda. Napangiti siya sa sagutan ng dalawa. Sumandal siya sa gilid ng sopa habang si Johan ay nasa gilid niya. Nakapulupot ang braso sa kanyang bewang. Mabuti naman at naisipan niyo kong bisitahin. Akala ko'y wala nang nakakaalala sa akin. Biglang liko ng matanda sa usapan noong humiwalay na si Amethyst at nagtablet muli. Amethyst misses you so much po, kaya pinasyal namin dito. Right, love? Sinulyapan niya pa si Johan na tumango. Napatango rin ng matanda at tiningnan si Amethyst. Amethyst is growing so fast. Ilang taon na lang ay may dalaga ka na, Johan. Komento nito. Napangiti si Johan doon. I know, Dad. Baka sunod na taon ay itrain ko na siya sa kumpanya. Siya naman ang ngumisi. Masunurin talaga sa kanyang asawa niya. Alam kung paano paikutin ang usapan sa kagustuhan niya. Gumalaw ang kilay ng matanda at sumandal sa sofa. Hindi nito inalis ang tingin kay Amethyst. Akala ko ba sa kumpanya ng mga Chavez itetrain ng apo ko? Hindi ba, Edela? Sa kanya naman lumipad ang tingin nito. Napatikhim siya at napatayo ng tuwid. I think Amethyst is interested with the Silvestre Empire. Ayaw niya po kasi sa opisina ko. Mas gusto niya rito. May katotohanang sagot niya. Really? She's still young though. Mas matanda yata ng buwan ng anak ni Rafael, hindi ba? Bigla ang tanong nito na may ngiti. Kumuyom ang kamao niya at bahagyan tumagilid ang ngiti. Yes, Dad, but Rafael is not interested with the company. Maybe he wants something else. Si Johan ang sumagot para sa kanya. Tumikwas ang kilay ng matanda. Kinuha nito ang tungkod at maingat na tumayo. I don't know yet. Ang sabi niya ay babalik siya kasama ang asawa niya. Aba malay natin. Baka nagbago na ang isip niya at gusto niya niyang i-manage ang kumpanya. Makahulog ang balita nito na tuluyan nagpawala sa kanyang ngiti. Kasal na siya? Naguguluhang tanong ni Johan na siya ring tanong niya. Lumapit si Don Ronel at tinapik ang balikat ni Johan. Don't worry, I will be fair. Hindi niyo kailangan maglaban na dalawa. But of course, he is still the eldest, married and with a child. Napamaang siya sa narinig.
Hindi siya makapagtanong pero noong makalabas si Don Ronel ay hinarap niya si Johan at frustrated na namewang. Huwag mong sabihing pinakasalan ng kapatid mo si Emilia. That marriage will fail, I swear. Emilia's POV. Bakit naman hindi mo tinanggap ang proposal? Sayang din yun. Isipin mo mabubuo na ang pamilya ni Serenity. Paninermon sa kanya ni Yaya Lilit matapos niyang ikwentong tinanggihan niya si Rafael. Napaismid siya at binaba ang hawak na baso ng juice. Hindi ko po gustong alaga niyo. Kung pwede nga lang makalayas na ako sa poder niya. Humarap sa kanya si Yaya Lilit at namewang. Hawak-hawak pa nitong sandok na pinanghalo sa niluluto nitong adobo. Akala ko ba'y gusto mong mapunta kay Serenity ang Silvestre Empire? Taas kilay na tanong nito sa kanya. Oo nga po, pero tama lang na magpakasal ka sa kanya. Paano niya ipapamana ang kumpanya sa anak niya kung ibang tatay ang nasa birth certificate ni Serenity, di ba? Napamaang siya sa sinabi nito. Si Johan kasing nilagay niya doon. Hindi ba pwedeng papalitan yun nang hindi sila nagpapakasal? Mayaman sila, magagawa nila ng paraan yun. Kumpiyansang sagot niya, umiling ang ginang sa kanya. Ang alam ko'y ibibigay lang ni Don Ronel ang kumpanya sa anak niyang kasal. Kung hindi kasal si Rafael, malamang na kay Johan mapupunta ang pamamahala. Agad siyang napatayo sa isiniwalat itong impormasyon. Kumalabog ang dibdib niya. Hindi siya matutuwa kung mapupunta lahat sa ate Edela niya. Tinalikuran siya ni Yaya Lilit at binalikan ang adobong niluluto nito. Sayang din yun. Siguro ay pakasalan na lang ni Rafael si Melanie. Tutal gusto naman siya ng babaeng yun. Mapupunta sa batang si Harold ang kumpanya. Mas lalo siyang nagimbal sa sinabi nito. Mas lalong ayaw niyang mapunta sa ibang lahat ng mana. Agad siyang lumapit dito, tinawakan ito sa siko. Sinulyapan siya nito kaya't napalunok siya. Tingin niyo po, aalokin pa ako ng kasal ulit ni Rafael? Kinakabahang tanong niya. Tumikwas ang kilay nito. Akala ko ba, hindi mo siya gusto? Hindi nga po, pero bakit ka pa niya aalokin ng kasal kung malalaman niyang hindi mo siya gusto? Hamon nito. Nangunot ang noo niya. Naguluhan siya bigla. Kanina lang ay pinipilit siya nito. Ngayon naman ay tila tinataboy siya. Inalok niya ako noong isang gabi na posible na alokin niya ako muli. Bakit ka pa niya aalokin kung tinanggihan mo na ang unang alok niya? Napaisip siya roon. Lumuwag ang hawak niya sa siko nito. Nagawa pa siya nitong tapikin sa braso na tila nakikisimpatya. Kaya nga sabi ko sa'yo, sayang 'di ba? Hindi umuulit ng tanong o alok si Rafael. Malamang naghahanap na yun ng ibang babaeng ihaharap kay Don Ronel. Kawawa naman si Serenity. Mapupunta lang sa ibang dapat sa kanya dahil lang tumanggi ang mama niya sa kasal. Pangungonsensya pa nito. Kumuyumang kamaon niya hindi dahil naiinis siya sa ginang. Nainis siya sa kaisipang walang mamanahin ang anak niya dahil sa kagagawan niya. Nilamon siya ng malalim na kaisipan. Dumoble ang hinala niya na tama si Yaya Lilit. Dahil kahit gabi na'y wala pa rin si Rafael, siguro ay sinuyo na si Melanie. Napabalikwa siya ng upo sa kama dahil sa naisip. Peste, inis niyang angil bago hinampas ang unan sa kama. Dito pa man din siya sa kwarto nito naghintay. Nag-ayos pa siya para lang hindi siya nito tanggihan. Ang kaso ay wala naman ang lalaking punteriya niya. Ang balak niya sana ay siya nang magtatanong dito ng kasal. Siya nang lalapit para makuha ang gusto niya. Ginulo niya ang buhok sa sobrang inis. Parang noong isang gabi nag-iinerte siya sa alok nito. Pero ngayon mukhang siya pang mamimilit. Napasimangot siya. Saktong paglingon niya sa pinto ay bumukas yun. Napatanga siya noong ilawa noon si Rafael na naka-formal suit. At mukhang galing sa business meeting. Literal na napanganga siya at mukhang tutulo ng laway noong alisin nitong suot na coat. Niluwagan ng necktie at buksan ng 3 botones mula sa dibdib ng long sleeve nito. Para siyang kinapusan ng hininga. Hapit na hapit ang suot nito. Maging ang pants nito ay hindi tinago kung gaano kayaman ang nasa pagitan ng mga hita nito. Para itong Hollywood star. Ngayon niya na-appreciate ang kagapuhan at ganda ng katawan nito. Kung magiging asawa niya ito, sulit ang bawat gabi niya. Pumilig siya sa naisip. Kasal sa papel ang gusto niya. Hindi niya gagampanan ang pagiging asawa dito. Nagulat siya noong may humawak sa balikat niya. Napatigil siya sa pag-iling para lang masalubong ang kunot noong pagmumukha ni Rafael.
Kulang na lang ay itanong nito sa kanya kung nababaliw na ba siya. Pero mas lalo siyang nagulat noong punasan nitong gilid ng labi niya. Naglalaway ka. Mahina ngunit may halong pangiinis na sambit nito. Umangat ang gilid ng labi nito bago siya layuan. Agad niyang hinawakan ng pisngi ngunit tuyo naman. Akala ba nito tululaway siya dahil lang nagmukha na itong matinong tao? Sus, hindi. Umirap siya habang ito ay tumungo sa harap ng vanity mirror. Nilapag nito sa upuan doon ang coat bago tuluyang kalasin ang necktie. Tumikhim siya na kinasulyap nito ng mabilis sa kanya. Hindi niya alam kung itatanong na ba niya tungkol sa kasal o hihintayin na magtanong ito. I thought you didn't want to sleep in my room. Bigla ang sambit nito sa kanya. Siguro ay nagtataka kung bakit siya dinatnan doon. Ililipat mo rin naman ako dito kapag nakatulog na ako sa kwarto ni Serenity. Kumibot ang labi nito. Well, if you don't want to sleep here, you can stay there. Hindi na kita ililipat. Parang tinuldo ka ng mundo niya sa sinabi nito. Lalo lang lumakas ang hinala niyang may nahanap na itong iba gaya ng sabi ni Yaya Lilith. Baka kasunod nito'y ipatapon na sila sa Manila. Pero hindi ba yun ang gusto niya talaga? Kaya lang ayaw naman niyang bumalik doon na walang napapala. Ngayon pa na alam niya na ang paraan para makuha ang Silvestre Empire. Naha? Binalikan niya ito ng tingin. Wala na sa pagkakabotones ang long sleeve nito at mukhang pupunta na ito sa banyo. Kaya't mabilis siyang bumaba sa kama. Narinig nitong yabag niya dahilan upang lingunin siya nito. Kita niyang pagpasada nito ng tingin sa suot niyang manipis na nightgown. May sasabihin ako. Agad niyang pigil dito. Sumandal ito sa mesa at humalukip-kip. Nagtataray ang lolo niyo. What? Para siyang pinanlamigan sa tono nito. Halatang hindi mo mabibiro. Hindi tuloy niya alam kung itatanong niya pa ba ang kasal o hindi na. Hindi niya masimulan ng tanong. Tumikwas ang kilay nito at bahagya pa yatang nakanguso na tila naiinip na. Tumayo siya ng tuwid sa harap nito. Tipong ilang pulgada lang ang layo niya rito. Yung tungkol sa kasal. Mahinang sambit niya. What? Hindi kita narinig. Kinunot pa nitong noo. Huminga siya ng malalim. Yung alok mong kasal. Louder please. Utos nito kaya't napairap siya at napalapit dito. Aalokin mo pa ba ako ng kasal? Pareho yata silang natigilan dahil sa lakas ng boses niya. Nawala ang kunot ng noo nito habang siya'y namilog ang mga mata matapos mapagtantong napaka-demanding ng tono niya. Akala ko ba hindi mo ako gusto? Gusto niyang sabihin magpapakasal lang siya para sa Silvestre Empire. Pero syempre hindi siya baliw para aminin yon. Bawal bang magbago ang isip ko? May katarayan na ang boses niya. Agad-agad? Bakit nagbagong isip mo? Pakiramdam niya hinuhuli siya nito. Kinakabahan siya lalo. Hindi siya makasagot. Nawala yata sandali ang utak niya at hindi makahanap ng rason. Why suddenly, baby? Pag-uulit nito bago tumayo at mas lumapit sa kanya. Dumukwang pa ito. Hindi ba dahil nalaman mong makukuha ko lang ang Silvestre Empire kung magpapakasal ako? Bulong nito sa kanyang tenga. Nanindig ang mga balahibo niya. Tumigas ang mukha niya noong umahon na ito mula sa pagkakadukwa. Nainsulto siya sa ngisi nito kaya't umahon ng pride niya upang isalbang sarili. Bakit? Nag-e-expect ka bang mahal kita? Of course not, Rafael. Gusto ko lang idaan sa legal ang lahat. Lalo na ang para sa mamanahin ni Serenity. Ninisian niya pa ito. Nawala ang ngisi nito. You're marrying me for the sake of that? Yes, nothing else. Ayaw mo ba nun? Mailalagay na kita sa dokumento ni Serenity. I can do that with a snap, baby. Pero sige, tatanggapin ko ang alok mong kasal. I don't care about the company. But if that's what you want, do your thing, and I will do mine. Bumalik ang ngisi nito. Hindi niya gets yun. Nagulat na lang siya noong hapitin nito bigla ang bewang niya. Tumalbog ang dibdib niya sa matigas nitong dibdib. Nilayo niya ang muka dahil pakiramdam niya'y maghahalikan na sila sa sobrang lapit sa isa't isa. What do you mean, Rafael? Binasa nitong ibabang labi at mas lalo siyang hinapit. Tipong nahihirapan na siyang huminga. Naduduling na nga siya sa ilong nitong malapit sa mata niya. You're marrying me because of your personal interest. Fine. Let's get married to get what you want. But in exchange, you have to pay me with your wifely duties. Seryosong paliwanag nito. Bahagya siyang natawa.
Wifely duties? Kasal sa papel lang, Rafael. Ito naman ang ngumisi. In paper? I hate that. I want your wifely duties in exchange of my father's company. Kung hindi mo kayang ibigay, kalimutan mo na lang. Nagtagis ang ngipin niya at agad na sumagot. Sige, ipagpilitan natin yung wifely duties na sinasabi mo. Ano ba naman yung magluto at ipaghanda ka ng damit kumpara sa makukuha kong kumpanya? Basic. Pinaskill niya pa ang ngisi upang magyabang na kaya niya. Lumawak ang ngisi nito. I forgot to tell you. Mahinang sambit nito, tila binibitin pa ang sasabihin. Wifely duties includes extracurricular activities, baby. And that only means you will let me have you anywhere and anytime I want. Paus na bulong nito sa kanyang tenga. Nalaki ang ulo niya sa definition nito ng wifely duties. Bakit parang lugi siya sa parteng yun? Hindi naman sa hindi niya alam kung paano ito magromansa. Ayaw niya lang na magkaroon ito ng hawak sa kanya. Ayaw niya maging sunod-sunuran sa gusto nito. Deal or no deal?